ang Sinulog Festival muli sa Cebu sa linggong ito. Nagbigay-pugay ang mga Katoliko, hindi lang sa Santo Niño, kundi sa first-class relic ni Santo Padre Pio, ang kanyang incorruptible, hindi nabubulok na puso. Ang mga pare, ingat na ingat sa lalagyan ng puso ni Padre Pio na nauna nang inilibot sa iba't ibang panig ng Maynila, pati na sa Santo Tomas sa Batangas. Nag-abang ang daan-daang mga deboto. The chalice of my blood, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of... Kasi gusto po namin na makahalik kami sa ni Father Pio para matulungan po ako na gumaling ang asawa ko. Lahat hindi magkamayaw sa pagpahid sa salamin kung saan nakalagay ang relic sa pag-asang maambunan ng himala. Si Padre Pio kasi pinaniniwalaang nakapagpapagaling ng malulubhang mga sakit. Kung mga himala't himala, nung siya'y buhay pa, ay napakadaming mga nakatala. Siyempre, ang pinakamadami ay ang pagpapagaling. Nung siya'y buhay, siya na mismo ang nagplano na gumawa ng hospital. Isa sa mga punong abala ng pagdating ni Padre Pio sa Cebu, ang deboto at presidente ng Padre Pio Contemplative Community na si Richard. Si Richard may first-class relic ni Padre Pio, ang hibla ng buhok nito. Meron din siyang third-class relic, ang istampita ni Padre Pio. It was given to me after my graduation. Sa likod, yung relic niya, first degree yung kasi yung hair at saka yung bandage niya. The moment it was given to me, I prayed the stampita every night. Nasubukan na rin daw niya ang mapaghimalang kapangyarihan ng mga relic na ito. Taong 2005, na-stroke ang asawa ni Richard. Nag-stretch yung paa niya at saka yung kamay. Gumaganon yung mukha niya. Habang bumabiyahe pa ospital, idinampi raw ni Richard sa pisngi ng kanyang asawa ang third-class relic na istampita ni Padre Pio. Parang somebody's talking in me na giganon. So what I did is I slapped a little in her face. Nung nakarating sila sa ospital, himalang nawala ang iniindang sakit ng kanyang asawa. Pagdating doon sa emergency room, everything is normal. So how would you be able to explain? Kasi isang minuto lang ikot na ganyan. Pero bukod sa mga relic, meron din daw siyang mapaghimalang laminated na litrato ni Padre Pio na di umano, bigla na lang daw naglangis. Para sa akin, kasi yung Pilipinas humid. Kung water yung moisture lang ba, it will just dry up by itself. Pero kung oil, hindi. Ito raw ang ginamit niya upang ipag-pray over ang isang kaibigan na nasa ospital para sa heart surgery. Makalipas ang 3 araw, ni hindi na raw ito kinailangan pang magpa-opera. Dahil dito, mas naging aktibo si Richard sa kanilang grupo. We'd hope that the visit of the heart of Padre Pio will bring us together closer to God. Padre Pio is known to be a miracle worker and of course, a perfect instrument of God's mercy, healing, and holiness. Kilala bilang Padre Pio o Saint Pio of Pietrelcina, si Francesco Forgione, isang Italianong pare. Lumaki siya sa maliit na bahay sa Italia. He lived a devout life. Malapit na siya talaga sa Diyos at sa simbahan. Maliit pa siya. Nagkaroon din si Padre Pio ng mga sugat sa kamay at paa, kapareho ng kay Kristo. Ito yung tinatawag nilang stigmata. Habang meron siyang stigmata, nararanasan niyang parang lagi siyang ipinapako sa krus at yung kanyang sugat ay buhay lagi. Nakilala rin si Padre Pio sa kakayahan nitong manggamot. September 23, 1968, taong 2002, siya'y naging ganap na santo at ang relic na na-exhumate mula kay Padre Pio, ang kanyang puso, pinaniniwalaan ding mapaghimala. Io ero presente nel giorno della esumazione, ho visto con gli altri confratelli presenti. Eravamo tutti emozionati perché davanti a noi c'era un grande mistero. Si Susana, nagtiyagang maghintay ng 2 oras. Masilayan lang ang incorruptible heart ng santo.
Lalo pat siya man daw nakapanggagamot at ang gamit niya, bulak na ipinahid sa rebulto ni Padre Pio at inilagay sa langis. Ipinapahid niya ito sa mga may sakit. Kada hiling nako tawagon nako iyang ngalan. Granted man jud. Iba-iba ng sakit, karamdaman ng tao na parang hindi na madala ng doktor. Ipinagdarasal din daw ni Susana kay Padre Pio ang kanya mismong anak na matagal nang lulong sa droga. Ang power ni Padre Pio, yun, pumalad talaga. Si Jenny naman, hindi raw talaga deboto ni Padre Pio matapos gumaling ang kanyang anak na na-dengue. Somebody came to visit me who brought me the novena of Padre Pio, really prayed hard for healing, and then the following morning, he was alert na. From that time on, the platelets started going up. After 2 days, we were out na of the hospital. That's how I considered it as miracle na for us. Now he is 30 years old already. Mula Cebu, sunod na dadalhin ang puso ni Padre Pio sa Davao bago ito ibalik ulit sa Batangas at sa Maynila bago ito iuwi sa Italy. Kaya ang kanyang mga deboto may sapat pang panahon para masilayan din ang kanyang puso. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.